May nakausap akong isang dating bilanggo. Hindi ko alam na yun na pala ang aming huling pag-uusap. Siya si alias Lakay, isang taong nagkamali at pinili ang magbago. Lumaya ka nga, tarantado ka pa rin uli. Ay walang ihiramin na lang yung tapang mo. Wala ka rin pupuntahan. Sa loob ng kulungan ay naranasan niya ang bigat ng bawat pagsubok. Ikisama ka na nga, ikaw pa ang minsan mapupo, sobrang bugbog sa'yo. Siyempre, mag-iiba rin yung timpla ng utak mo. Sabi nila kasi, sabi ng abogado ko, aminin ko na raw para baba yung sentensya ko. Sa tagal na nating nag-hearing, parang compulsory rin ako nung sabihin niya yung attorney ko na aminin ko na yung kaso ko. Pero pala, lalo ako masintensyahan. Kung nasisintensya nun, binibiyahe pa ng Manila. Kaya yun ang nangyari. Yung gwardiya ko, paglingon ko, isa pa lang yung gwardiya ko eh. Pasa sa akin ng paglingon ko, dalawa na yung gwardiya ko sa likod. Ako yung abogado ko, malayo na sa akin. Ay pagsabi ng judge na sana yung si Bernardo. Sabi ng basal, ayun na, sinabi ko na. Sabi ko, attorney, bakit ang layo mo na sa akin? Hindi ka na tumatabi sa akin. Namin na, yun na, masyado na ako. Muntinlupa nila ako dinala. Sa Maximo kami. Ang buhay sa Muntinlupa ay araw-araw naming dalayin kami sa bundok ba, magbasag lang ng bato. Talaga totoo yan. Ang labas namin doon, 7:30 ng umaga. Babalik kami ng brigada namin mga 10:30. Malaya kami sa loob. Pagdating sa araw, malaya kami sa loob. Ang talaga doon, yung pupuga. Hindi talaga natin maiwasan yung pupuga. Naumbis ako. Ay sabi ng busyo, bakit tuwak mo rito? Sabi ko, busyo, nakadali ako doon sa visiting. Parang mga tinda ko na alakal ko, hindi ko nga nadala dahil rambol na kami doon sa sa visiting ng mga kwan eh. Kung nag-umbis ako, mamaya-maya tumayo na yung tirador namin sa pinto. Mamaya-maya dyan lang yung empleyado. Ano ngayon yung empleyado? Busyo, tao mo yata yun nandun sa visiting. Sabi ng busyo, sino ba yung inaano nyo? Tumayo ngayon yung kakausa ko na yung tirador talaga namin. Ako ang tumira ng busyo. Wala maraming tanong. Kung di ako nakaumbis, akong kawawa. Kasi dyan sa Montebilla ako, enkargado. Lahat ng Manila boy na naawakan ko dyan, hindi ko yan pinapahirapan. Tinutulungan ko pa nga barkos para madali silang makaangat. Nakakula ko ng mga 2 buwan. Pinala naman nila ako sa kapatas. Kalabihan namin niya kasama, mga empleyado rin. Tulong kami ng mga empleyado sa mga pagpapalakad sa loob. Trusty na. Okay po. Kahit saan kayo magpunta ng mga empleyado, pwede kang pupunta. Lumabas ako dyan, 1993, Mayo Bay City. Pagkatapos ng mahabang panahon mula sa kulungan, ay nagsimula siyang muli sa isang maliit na paraan. Nagsimula siya ng isang maliit na vulcanizing shop upang buuin ang kanyang buhay. Lahat ng nagawa ko nung kadisgrasya kami, lahat yan, pinagdusaan ko na lahat. Ako sa lahat, pasalamat ako sa Diyos. Nabulong ko lahat yung mga binigay sa akin ng mga kapalayan. Kaya dito ako ngayon, malaya ako dito sa alam buhay ko. Bago matapos ang aming pag-uusap, ay nag-iwan siya ng isang napakagandang mensahe, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kabataan. Sa kanila kasi, ang mga kabataan na yan, mainit yan ang kilikili niyan. Makainom, patitigan mo, kala mo, sino lang ayaw na matitigan. Ay, ang payo ko sa kanila, mas masarap pa rito sa labas kaysa sa loob ng bilangguan. Yan ang sabihin ko talaga totoo. Mas masarap ang buhay nila rito kaysa sa loob ng bilangguan. Sa loob ng bilangguan kasi, alam mo, ang kilos mo doon, de numero. Lahat ng kilos mo doon. Yung sabihin nila na ako tarantado. Oo, aminin ko sa kanila. Tarantado talaga ako dito. Pero, ilalagay ko sa lugar. Ilang buwan matapos ang aming pag-uusap, ay meron akong nakumpirma sa isang mensahe. Hindi ko inakala noon na iyon na pala ang aming huling pag-uusap. Sa lugar na ito, tahimik niyang binuo muli ang kanyang buhay. Malayo sa gulo ng kanyang mga nakaraan at puno ng pag-asang maitama ang kanyang landas.
Maaaring wala na siya, pero ang kanyang mga aral ay mananatili.